Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, ngayon po ay meron po akong i-share sa inyo na kwento na kung saan ito ay kwento mula sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pangalan ay si Jurayj. At inshallah, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatapos natin isalaysay ang kwento na ito ay maging kapaki-pakinabang sa atin, mapupulutan natin ng aral, lalong-lalo na sa mga tao na maaari silang makakarelate sa kwento ni Jurayj. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana Jurayjun rajulan abida." Ang sabi ni Propeta Muhammad, katotohanan, si Jurayj ay isang tao na abid. Ang ibig sabihin ng abid, kung ito ay didescribe natin, ay ito yung katangian ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi natin basta-basta may kukumpara sa mga ordinaryong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Jurayj ay meron siyang mataas na antas ng kanyang takot o pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa si Jurayj ay isa siyang abid, isang tao na kung saan mataas ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpatayo siya ng kanyang sawma'a. Ang sawma'a, ito yung lugar na kung saan doon nagpaparami ng dhikr, ng ibada si Jurayj. At sabi ng mga pantas natin, itong sawma'a ni Jurayj ay ito ay gawa sa putik at ito ay nasa mataas na lugar. At doon nananatili si Jurayj upang magparami siya ng mga pag-aalala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat isa siyang mataas ang kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat sa isang araw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binisita siya ng kanyang ina, at sa estado na si Jurayj ay nagsasagawa siya ng voluntaryong pagdarasal. At nung dumating ang kanyang ina, ay tinatawag niya si Jurayj. Faqalat ya Jurayj. Ang sagot ni Jurayj habang siya ay nagdarasal, faqala rabbi ummi wa salati. Ang sabi ni Jurayj, ya Allah, ang aking ina o ang aking sala. Anong ibig sabihin? Kailangan mamili ni Jurayj kung alin doon sa dalawa ang kanyang uunahin, ang pagsagot niya sa tawag ng kanyang ina o di kaya'y ang pagpapatuloy niya sa kanyang pagdarasal. Faaqbala ala salati. Subalit sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya tinugon ang tawag ng kanyang ina at siya ay nagpatuloy sa kanyang pagdarasal. Hanggat sa ikalawang araw ay bumalik ulit ang kanyang ina at ganun din ang kalagayan o estado ni Jurayj. Siya ay nagsasagawa ng voluntaryong pagsasala. At pagdating ng kanyang ina, faqalat ya Jurayj, o Jurayj. Tinatawag siya ng kanyang ina. Faqala rabbi ummi wa salati. Ang sabi ni Jurayj, ya Allah, ang aking ina o ang aking sala. Nandun siya sa punto na mamili siya sa dalawang bagay, ang pagsagot niya sa tawag ng kanyang ina o di kaya'y ang pagpapatuloy niya sa kanyang pagdarasal na ito ay voluntaryong pagdarasal. Subalit sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faaqbala ala salati. Hindi pa rin niya tinugon ang tawag ng kanyang ina at siya ay nagpatuloy sa kanyang pagdarasal. Hanggat sa umalis na ang kanyang ina at sa ikatlong araw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bumalik ulit ang kanyang ina at sa estado na nagsasagawa rin ng voluntaryong pagdarasal si Jurayj. At pagdating ng kanyang ina, faqalat ya Jurayj. Tinatawag pa rin siya ng kanyang ina. Faqala rabbi ummi wa salati. Ang sabi ni Jurayj, ya Allah, ang aking ina o ang aking sala. Subalit sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, faaqbala ala salati. Hindi pa rin sinagot ni Jurayj ang tawag ng kanyang ina, sapagkat mas ginusto niyang tapusin o pagpatuloy ang kanyang pagdarasal na ito ay voluntaryong pagdarasal. Hanggat sa kanyang ina ay nagalit
Sumama ang kanyang loob sapagkat 3 araw at 3 beses niyang tinawag ang kanyang anak ay hindi man lang siya sinagot ng kanyang anak na isang mataas ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang ginagawang haram, wala siyang ginagawang pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang ginagawa ni Jurayj sa mga estado na yun ay siya ay nagpaparami ng sunnah na pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa pangatlong araw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagalit ang kanyang ina at ipinagdua niya ang kanyang anak na si Jurayj. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil maumisat. Ang sabi ng kanyang ina, Ya Allah, hinihiling ko sa iyo ya Allah, ako ay nagdudua sa iyo ya Allah na huwag mo kagad patayin si Jurayj hanggat sa makita niya ang mga mukha ng maumisat. Ang ibig sabihin ng maumisat, ito yung mga magagandang babae sa panahon na yun na kung saan sila ay binabayaran upang gumawa ng illegal na pakipagtalik o di kaya upang manukso sila sa mga tao. Sa madaling sabi, ito yung babaeng bayaran. Hanggat sa patazakara Banu Israel, yung pagiging mataas ng pananampalataya ni Jurayj ay kumalat ito sa mga Banu Israel. Narinig nila kung gaano kahusay sa pagsamba si Jurayj, kung gaano kabuting tao. Hindi siya yung tipo ng tao na lumalabas sa kanto-kanto kung saan nagtatambay, kundi ito yung mananampalataya na siya ay nananatili sa kanyang sawma'a at nagpaparami siya ng dhikr niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay kumalat sa mga angka ng mga Israel. Dumating ang isang babae na meron siyang napakaganda ng kanyang itsura, napakagandang babae na maaaring makatukso sa mga pang-ordinaryong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung makita ng babae na ito na maraming mga tao na nasa paligid ni Jurayj at nakikinig sa kanya, sa kanyang mga pangaral sa pananampalatayang Islam, ang sabi nitong babae na ito na walang pananampalataya at isang babaeng bayaran upang tuksuin ang mga mananampalataya, in shi'tum la'aftinanhu lakum. Ang sabi ng babae na ito, kung nanaisin ninyo ay tutuksuhin ko siya para sa inyo. Para nagkaroon ng challenge. Hinahamon nung babae yung mga tao na tagasunod ni Jurayj at nakikinig sa kanyang mga aral upang patunayan ng babae na ito, yung tao na yan na hinahangaan yung mataas ang kanyang pananampalataya, pag ako ang tutukso dyan, bababa ang kanyang pananampalataya, matutukso ko ang tao na yan. So ang ginawa ng babae na ito ay pumunta siya doon sa sawma'a ni Jurayj at lahat ng preparasyon ay ginawa niya. Siya ay nagpabango, nagpaganda, lahat ginawa niya para lang ma-attract niya, matukso niya si Jurayj. Hanggat sa pagdating niya doon ay tinanggal niya ang kanyang damit upang maakit niya si Jurayj. Dahil si Jurayj ay isang mahusay, matapat na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya pinansin itong babae na ito. Deadma lang sa kanya. Hindi siya natukso sa kagandahan o di kaya nung pagpapaganda, pagpapabango ng babae na ito. Noong nakita ng babae na ito na hindi siya pinansin ni Jurayj, ang sabi ng babae na ito, anong klaseng tao ito? Anong klaseng pananampalataya meron siya? Ginawa ko ng lahat, nagubad na ako, nagpabango na ako, lahat ginawa ko para matukso siya. Pero bakit hindi pa rin siya natukso? Anong klaseng pananampalataya meron siya? Hanggat sa ginawa ng babae na ito, merong isang ra'i, pastol, na sometimes ay pumupunta dun sa sawma'a ni Jurayj upang magdasal o gumawa ng ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, itong ra'i, itong pastol na ito ay isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero mas mataas nga lang ang pananampalataya o di kaya takot ni Jurayj kumpara sa kanya. Dahil sa hindi niya na kayang tuksuin si Jurayj, ay ang inakit niya itong pastol na ito. Pumunta siya doon sa pastol na ito, inakit niya, at itong pastol na ito ay natukso siya sa kagandahan ng babae na ito. Natulog sila, nagtabi sila, nagzina, hanggat sa dumating sa punto na nabuntis at nagkaroon sila ng anak. Subhanallah. Kung si Jurayj ay hindi na kaya ng babae na ito, pero yung pastol
na isa ring mananampalataya ay nakayang tuksohin ng babae na ito sapagkat isang napakagandang babae. Noong nagkaroon na sila ng anak, ikinalat ng babae na ito doon sa mga tao na tagasunod ni Jurayj o nakikinig sa kanyang mga aral. Ang sabi ng babae na ito, itong sanggol na ito ay anak ni Jurayj. Subhanallah. Ngayon, yung mga tao na palaging nakikinig o yung mga tao na nasa paligid ni Jurayj at humahanga sa kanya, nakikinig sa kanya ay biglang nagbago at galit na galit sila kay Jurayj. So ang ginawa ng mga tao na ito, galit na galit sila, sinugod nila si Jurayj doon sa kanyang sawma'a, pinagmumura, lahat ginawa ni bumaba ka dyan, lahat ginawa nila hanggat sa hindi lang nila pinagmumura o hindi lang nila pinagsasabihan ng masama si Jurayj, kundi giniba nila ang sawma'a, ang dasalan ni Jurayj. Subhanallah. Sinira nila yung sawma'a ni Jurayj dahil yung mga tao na ito ay nagalit sila kay Jurayj. Hindi lang nila sinira yung sawma'a, kundi sinaktan pa nila si Jurayj. Noong siya'y sinasaktan ng mga tao na ito, ang sabi ni Jurayj, "Ma sya'nukum? Anong nangyari sa inyo? Bakit niyo ako sinaktan? Bakit nyo giniba yung sawma'a? Bakit nyo ako pinagmumura, pinagsasalitaan ng masama?" Ang sabi ng mga tao, gumawa ka ng isang napakalaking kasalanan. Nagzina ka. Ang sabi ni Jurayj, nasaan yung sanggol? Sabi ng mga tao, nandito yung sanggol. Sapagkat napagbintangan siya sa kasalanan na hindi naman niya nagawa. At sa puntong yun, ay nahihirapan si Jurayj kung papaano niya patunayan sa mga tao na hindi nga siya yung ama ng sanggol na yon, sapagkat noong mga time na yon ay walang DNA testing at wala pang nakasaksi na hindi nga siya yung ama ng batang yon. So nahihirapan si Jurayj kung papaano niya patunayan doon sa mga tao na inosente siya doon sa kasalanan na yon. Hanggat sa nasaktan na nila si Jurayj, giniba nila yung sawma'a, lahat ginawa ng mga tao na dating nakikinig sa kanya, dating humahanga sa kanya. Ang sabi ni Jurayj, hayaan niyo akong magsala. Magsasagawa siya ng pagsasala upang iparating niya ang kanyang saloobin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kagandahan mga kapatid. Kung meron man tayong hinanaing, meron tayong problema sa buhay, walang hihigit sa pagdarasal o paglapit natin sa ating Panginoon. So hanggat sa ginawa ni Jurayj ay nagsala siya. Wallahu a'lam kung ano ang dua ni Jurayj, pero alam ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung karamdaman, kung ano yung kalagayan ni Jurayj. Hanggat sa nung matapos niya yung kanyang pagdarasal, pumunta siya doon sa sanggol at tinuro niya yung tiyan ng bata na yon, yung sanggol. Ang sabi ni Jurayj, "Ya gulam, man abuk?" Sino ang tatay mo? Sino ang ama mo? At yung sanggol na yon, nagsalita siya. Anong sinabi ng sanggol? Sabi niya, ang aking ama ay si Polan na ang kanyang pangalan ay si Ra'i, yung pastol. Subhanallah. Paano nagsalita yung sanggol na yon? Yun ay kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nung malaman ng mga tao na yon, na hindi si Jurayj ang ama ng batang yon, humingi sila ng patawad kay Jurayj. Lahat nila lumapit sila kay Jurayj, humingi sila ng patawad hanggat sa ginawa pa nila, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hinahaplos-haplos pa nila yung buong katawan ni Jurayj na para bang tinatrato nilang isang bata, humihingi ng sorry. Ya Jurayj, patawarin mo kami, nagkamali kami. Kung gusto mo, yung sawma'a mo ay ipapatayo namin ulit at ito ay gawa na sa ginto at hindi na gawa sa putik. Ang sabi ni Jurayj, wag na. Itatayo nilang ulit ang aking sawma'a na ito ay kung papaano ni sinira. Ibig sabihin, ito ay gawa rin sa putik at hindi siya pumayag na ipapatayo ito ulit na ito ay gawa sa ginto. At doon nagtapos ang kwento ni Jurayj radiyallahu an. Ano ang mapupulot natin aral doon mga kapatid? Unang-una, sa pananampalatayang Islam, ipinag-utos sa mga anak o sa mga kabataan na nararapat na sila ay masunurin sa kanilang mga magulang. Ang sabi ng mga pantas natin, kung mangyari sa isang tao
ang nangyari kay Jurayj na siya ay nagdarasal ng voluntaryong pagsasala at tinawag siya ng kanyang ina o di kaya ang kanyang magulang, mas obligado sa pananampalatayang Islam na itigil natin ang ating pagdarasal at sumagot tayo sa tawag ng ating mga magulang. Bakit? Yung ginagawa ni Jurayj ay isang voluntaryong pagdarasal lamang at hindi ito obligado. Kaya mas obligado sa isang tao ang pagiging kind niya sa kanyang mga magulang o pagiging masunuri niya sa kanyang mga magulang. Subalit sabi ng mga pantas natin, kung ang sala na isinasagawa ng isang tao ay ito ay obligado, ay hindi niya maaari itong putulin kahit na tinatawag siya ng kanyang mga magulang. So dito natin makikita mga kapatid, ini-emphasize sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit tayo ay nagsasagawa ng pagsamba na ito ay voluntaryo at hindi obligado, ay mas obligado sa mga anak na sundin nila, pakinggan nila ang kanilang mga magulang kumpara doon sa ginagawa nilang zikr kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito lamang ay sunnah at hindi obligado sa kanila. Pangalawang aral mga kapatid, kahit ang isang taong napagbintangan sa isang kasalanan na hindi niya nagawa, na sa kasalukuyan na siya ay mananampalataya, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit lahat ng mga tao ay pagtulungan nila yung taong inosente sa isang kasalanan at sa kasalukuyan na siya ay may pananampalataya, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit lahat ng tao sa mundo ay pagtulungan nila upang idiin ang tao na yun, upang siraan ang reputasyon ng tao na yun, kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga taong mapanirang puri o di kaya ang mga taong gumagawa o nag-iisip sila ng masama sa kanilang kapwa. Ang mahalaga sa isang tao mga kapatid ay magkaroon tayo ng sinserong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin pakinggan ang judgment ng ibang tao, huwag tayo magpadala sa ibang tao as long as na tayo ay inosente sa mga gawain na yun na hindi natin ginawa. Ipaubayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat gaano man kalihim ang isang sekreto, kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa ng paraan upang ilantad niya ang kahihiyan ng isang tao o di kaya ang paninira ng isang tao, ay tunay na ito ay gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan na walang pagdududa. Pangatlong aral mga kapatid, ipinagbabawal sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay manghusga sa iyong kapwa na hindi mo alam kung ano ang punot dulo, lalong-lalo na ang pakikisawsaw-sawsapin na kung saan wala tayong kaalam-alam. Kayang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o kayong mananampalataya, sabi ni Allah, kung dumating sa inyo ang isang balita na hindi niyo alam, huwag kayong mag-react, kundi alamin niyo muna, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y nagpapatunay mga kapatid na sa pananampalatayang Islam bilang isang Muslim ay ipinagbabawal sa atin na magkaroon tayo ng reaction na hindi natin malalaman kung ano ang dahilan. Lastly, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na itong kwento ni Jurayj ay mapupulutan natin ng aral, lalong-lalo na doon sa mga tao na yun na naging kaugalian nila ang paggawa ng zina, yung pakikipagtalik, pagzizina at iba pang uri ng zina, sapagkat mga kapatid, itong gawain na ito ay isang napakaduming gawain sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at isa sa aral sa kwento ni Jurayj ay ang paglinis o paglayo ng isang tao, babae man o lalaki, sa tinatawag na zina, sapagkat ito ay karumal-dumal na gawain sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala.